Nagbabalik po ang inyong programa para po sa ating teleturuan. Sa atin pong teleturuan, itatambok po natin ang ika-4 at huling module sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan o EPP para sa Season 4. Sa module pong ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Ginoong Noel Villamar ng Cabanatuan East Central School. Tunghayan po natin ang teleturuan. Ang isa pang kainaman sa pag-aaral ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan ay bukod sa nabibigyan mo ng hitik na kaalaman sa paggawa ng mga proyekto at pag-aagrikultura, kahit sa sariling hardin, ang mga mag-anak ay naituturo din nito ang kahalagahan ng pagnegosyo o ang pag-entrepreneurship sa maagang edad. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Noel A. Villamar, Teacher 3 mula sa Paaralang Sentral ng Silahang Cabanatuan na muli ay magbibigay kaalaman sa EPP o Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan para sa ating DepEdR Teleturuan Module 4 na magpapaalala na sa EPP, sa sipag at tiyaga, aasenso ang pamilya at ang komunidad. Kung ito pong maalala, sa ikalawang bahagi ng ating teleturuan ay naipakita ko sa inyo ang paggawa ng isang proyekto. Ito po ang halimbawa. Ang palamuti na gawa sa plastik na bote at plastik na kutsara. Kabilang po ito sa mga proyekto na naging bahagi ng aming mini-store ng aming klase sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Nasa din namin pong pangunahing proyekto na naging mabili dahil sa kanyang disenyo. Kapag tayo ay nakatapos sa isang proyekto at ito ay ating naipagbili, sapat na ba na sabihin na tayo ay kumita na? Sa gabing ito ay ating naman pong pagtuunan ng pansin ang pagtutuos ng gastos at kikitain sa natapos na proyekto. Ang batayang mensahe ngayon ay ang pahalagahan ang bawat perang kinita at pagiging masinop. Gaya po ng ating nakikita, ito ay isang halimbawa ng alkansya. Ang batayan ng ating pagkapalaga ay ang pag-iimpok o ang pag-iipon ng ating kita. Mga bata, nararapat na pahalagahan ang kinita sapagkat ito ay pinaghirapan at hindi basta-basta nakakamit. Isang paraan ng pagkapalaga sa perang kinita mula sa ginawang proyekto ay ang pag-iimpok. Maging sa paghulog man ng barya, sa ating alkansya at sa pag-iipon sa bangko na aking hawak ngayon na ito isang uri ng passbook. Ang layunin natin ngayong gabi ay makapagtuos ng gastos at kikitain sa natapos na proyekto at mapahalagahan ang perang kinita mula sa ating paggawa ng proyekto. At upang ito ay inyong lubos na maunawaan, ay igaganya ko kayo sa isang show me game. At narito ang mechanics ng ating laro. Una, pangkatin ang mga bata sa dalawang grupo. Bigyan ng halaga ang mga bagay na maaaring gamitin sa inyong laro. Halimbawa, para sa panyo, ito ay maaaring bigyan ng halaga ng 15 piso. Ang lapis, maaaring ito ay 5 piso. Ball pen, ito ay maaaring bigyang halaga ng 8 piso.
isang puting papel o bond paper. Ito ay piso isang peraso. Or maaaring magpakita ng iba pang bagay na pangganiwan sa inyong silid-aralan. Isulat ito sa isang pisara o sa pisara, or ipakita ang isang whiteboard na kung saan nakatala ang mga bagay at ang katumbas na halaga nito. Ngayon, ay ipataas ang mga bagay na mayroon ang bawat kasapi ng pangkat. Dalhin ang mga bagay sa harap at ipakita ito sa banker na siya namang gagampanan ng inyong guro, at sa pamagitan ng leader ng pangkat ay bibilangin ang mga bagay na nakuha ng pangkat at ang katumbas na halaga ng kabuuang mga bagay na nakuha. Ang pangkat na makakakuha ng pinakamataas na halaga ang siyang mananalo. Ayan. Matapos ko kayong may ganyak, tayo muna mag-isip, tama ba ang tuos ng perang kinita ng inyong pangkat? Kung ikaw ay kikita ng pera mula sa inyong sariling pagsisikap, ano ang iyong gagawin? At saan mo ito dadalhin? Meron akong isang kwento na nais kong inyong marinig upang lalo kayong maliwanagan. Ngunit bago po ito, tayo muna ay magbigay daan sa ilang paalala.